Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, at nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 18 hanggang talatang 29. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 18. Ganito ang siyang sinasaad: Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito ay ang huling oras. Sila ay nagsisilabas o nangagsilabas sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sinumang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. At ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Anak, ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yung buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak at sa Ama. At ito ang pangako kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailamang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo'y tinuruan ito, ay gayon din kayong nananahan sa Kanya. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan, at ang magiging teksto natin sa umagang ito ay nasa talatang 29. Kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Ang ibig sabihin, ang nananahan at gumagawa ng katwiran ay ipinanganak ng Diyos. Maminamahal, tunay na napakaganda ang sulat na ito ni Juan sa bawat mananampalataya, sapagkat ang ating magiging paksa sa umagang ito
ay ang nananahan sa katwiran ay ipinanganak ng Diyos. Ito ay sulat ni Juan sa mga mumunting anak, sapagkat dito'y tinutukoy na ang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos, at kaya naman sinasabi niyang mumunting anak, sapagkat ang mga maliliit at mumunting anak ay may katotohanan sa kanilang puso, ngunit kulang sa mga kaalaman. Sapagkat pag ang tao ay pinanganak, ay siya'y kinakailangang lumalago sa kaalaman at gayon din sa karunungan. Iyahambing natin na ang mga mananampalataya ay kung sila'y pinanganak na sa Espiritu, ay pagmulat ng kanyang mga mata ay kinakailangan siya'y natuturuan, ngunit hindi kinakailangan siya'y humihinto, kundi patuloy na siya'y lumalabo sa kanyang kaalaman. At dito ay tinutukoy ni Juan na sila'y mga mananampalataya, mga munting anak ng Panginoon. At ang binabanggit dito ni Juan ay tungkol sa mga antikristo. Na ito ay nabanggit na ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 24 na maging sa kanyang kapanahunan ay meron ng mga antikristo. At dito ay isinasaad na pag dumadating ang ganitong kapanahunan na sa huling kapanahunan ay lalong lumalaganap ang mga antikristo. Nang ibig sabihin ay ang kanilang mga katuruan ay mali. Ang kanilang mga katuruan, bagamat ipinapangaral nila ang Panginoong Jesucristo, gayon naman, ang mga doktrina nila ay mali. Kaya nga ang mga mananampalataya ay kinakailangang maging matatag, sapagkat dito ay sinasabi sila'y nagsisilabas. Sabi sa talatang 19, sila'y nagsisilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat unang-una, mali ang kanilang mga katuruan. Mali rin ang kanilang mga awitin. At dito'y sinasaad na kinakailangang nag-iingat ang mga mananampalataya sa mga maling katuruan at gayon din sa mga maling awitin. At sinasabi dito, kaya sila ay nahayag upang mabatid natin na hindi sila kasama natin, hindi sila sa atin. Sabi dito, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Yung salitang nagsipanatili, sabihin maging sa kanilang buhay at mga katuruan, kinakailangan katulad ng ating pagtuturo. Sapagkat pag hindi nila ikinalang ang Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin dito, sila ay tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kaya nga't sabi ni Juan dito ay, kayo'y merong pahid. Ibig sabihin ay merong banal na espiritu. Ito yung sinasabi sa talatang 20, na kayo ay may pahid ng banal na espiritu at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin ang banal na espiritu ay ipinagkaloob sa inyo, at kung ipinagkaloob ay nalalaman nyo ang katotohanan. At sabi niya, hindi ko kayo sinulatan dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan.
So sino sa talatang 22 ay sinasabi dito, sino ang sinungaling? At ang sabi ni Juan, kundi ang tumatanggi na si Jesus ang siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid bagay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. At sinong tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Kaya nga sabi dito ay manahan ang mga mananampalataya sa katwiran, sapagkat ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan tulad na sinasabi sa talatang 25, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay ipinanganak na patay. Pagpatay, sabihin wala siyang buhay. Ang tawag sa banal na kasulatan doon ay buhay na kaluluwa, ngunit walang buhay na walang hanggan. At yan ang nakikita natin sa paligid. Ang tao ay nabubuhay sa kanyang kaluluwa, ngunit walang buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya hindi na siya mamamatay magpakailanman. At kung meron siyang buhay na walang hanggan, kinakailangan na siya ay nabubuhay at nananahan sa katwiran, na ito ang ipinangako ng Panginoon na siyang ating tatalakayin. At ang mga mananampalataya ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan sapagkat sila ay pinanganak ng Diyos sa Espiritu at inaring ganap, at sila ay nabibihisan ng katwiran. At dito ay tinutukoy ni Juan na ang sabi dito sa talatang 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid. Ibig sabihin, the anointing of the Holy Spirit ay nasa inyo. Yun ang sinasabi dito, pagkapahid sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Ibig sabihin, ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu. Una ay ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Jesucristo, na siya ang ating tagapagligtas at tagapamagitan. Ikalawa ay ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu, at kung ipinagkaloob, siya ay nananahan sa atin. At yan ang sinasabi dito. At tayo ay pinahiran ng langis ng banal na Espiritu. At sabi dito, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Kaya nananahan sa inyo ay sapagkat kayo'y binanal ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa pusong masama, sa pusong liko, sa pusong sumasalansang sa Diyos. Kundi ang banal na Espiritu ay tumahan sa mga mananampalataya dahil sa sila'y nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, na pagkapahid sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid, ng anointing, ay tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo'y tinuruan ito, sa kayo'y nananahan sa Kanya. At kung nananahan ang mga mananampalataya, ay dito'y siya'y nahayag. At ang sabi sa talatang 28, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala
at huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Sabihin ng Panginoon sa Kristo ay darating at dahilan sa banal na Espiritu ay nananahan sa atin at tayo tinuturuan at lumalago sa kaalaman at karunungan at sa salita ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon ay hindi tayo mapapahiya. Ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi mapapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. At sa talatang 29, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyong na ang bawat gumagawa o nananahan sa katwiran ay ipinanganak ng Diyos. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Una ay ang tanong, ano? Ikalawa ay bakit? At ang pangatlo ay papaano? Unang tanong ay ano? Yung salitang katwiran sa wikang Ingles ay righteousness, matuwid. Ang mga mananampalataya ay naging matuwid. Dati ay makasalanan, masama, liko, mapagsalansan sa salita ng Panginoon, sa mga kautusan ng Panginoon. Ngunit, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayo ay maging matuwid sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang unang bagay na ating kinakailangang matutunan ay ang Diyos ay matuwid. Ang ibig sabihin ay ang kanyang pamumuhay ay tunay na ganap, walang kamalian, banal, walang kapintasan sa kanya, walang anumang kasalanan sa kanya, sapagkat siya'y banal. Siya ay mabuti. Ang Panginoon Diyos ay mabuti. Siya ay nagtataglay ng kagandahan ng kalooban. At kung ating babasahin ng banal na kasulatan, napakaganda ng kalooban ng Diyos na tayo ay kanyang hinili at hinirang at tinubos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay makatarungan. Pag sinabi natin makatarungan, ibig sabihin hindi siya humahatol ng mali. Hindi siya humahatol na walang basyahan. May katotohanan. At siya ay maluwalhati. Tunay na ang Diyos ay likas na matuwid. Napakabuti. Napakaganda ng kanyang kalooban. At sa buong buhay, buong pagka-Diyos, ang kanyang katangian o likas, siya ay matuwid. At kung siya ay gagawa ng kahatulan, ang kanyang kahatulan ay matuwid. At kung siya ay gagawa ng pagliligtas sa mga tao, ang kanyang ginagawa ay matuwid ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kapasyahan, ayon sa kanyang minarapat, ayon sa kanyang sarili. Hindi ang tao ang nagpapasya kung siya ay matuwid. Hindi ang tao ang nagpapasya kung siya ay tama. Hindi ang tao ang siya nagpapasya kung kailangan niya ng tagapagligtas. Hindi ang tao ang siyang nagde-decide kung siya ay ligtas, kundi ang Diyos ang siyang nagliligtas. Siya ang may kapasyahan. Siya ang may kalooban. Siya ang umiibig. Siya ang nahahabag sa bawat isa na kanyang ninanais at ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, sa tanong na paano, bakit? Unang tanong ay, paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos?
Sapagkat ang tao sa kanyang sarili, siya'y masama, makasalanan, walang mabuti sa kanya, walang anumang bunga ng kagandahan loob sa buhay ng isang tao. Tunay na ang tao ay aariing matuwid ayon sa kapasyahan ng Diyos, ayon sa kanyang minarapat, ayon sa kanyang nais at kalooban, ayon sa kanyang kaluwalhatian, ayon sa kanyang karangalan, na ang tao ay maaring ariing ganap. At maaring tanong natin, paano magiging matuwid ang isang tao? At dito itinutukoy sa banal na kasulatan na kung siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay magiging matuwid at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay ipatatawad. Kaya nga ang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ibinibilang na matuwid sa kanyang harapan. Tulad ng sinasabi sa Roma, Kapitulo 5, talatang 1. Sa Roma, Kapitulo 5, talatang 1, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay kanyang inako ang lahat ng ating mga kasalanan at siya'y naroon sa krus na nakapako, paghihirap hanggang sa kamatayan. At ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay naging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan, kalikuan, kasamaan, pagsalansan. Siya na mismo ang siyang umako. At ang ginawa ng Diyos sa kanyang katwiran ay tayo'y kanyang inaring ganap. Kaya nga sabi dito sa Roma Kapitulo 5, talatang 2, sa pamagitan din naman iyay, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nakamit natin, mga minamahal, ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nang ibig sabihin, sa pamagitan ng ating pananampalataya ay naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kaya hindi tayo mapapahiya, hindi tayo kailanman maghiligo, sapagkat inari tayong ganap, hindi dahilan sa ating mga gawa, hindi dahilan sa ating kabutihan, hindi dahilan sa ating mga gawa na paglilimos, kahabagan, o anumang bagay, kundi dahilan sa Panginoong Hesukristo, tayo ay inaring ganap. Kaya nga sabi sa Ikalawang Pedro, talatang Kapitulo 1, talatang 1, si Simon Pedro, ito ay siyang binabasa natin, na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, ang katwiran dito na tinutukoy ng Panginoon ay yung tayo'y inari ng ganap at naging ganap tayo sa harapan ng Panginoon dahilan sa habag ng Diyos at pag-ibig ng Diyos at sa pamagitan ng pagkakaloob ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Ito ang katwiran na siyang dumadaloy at nananahan sa ating puso sapagkat tayo ay tinatawag
at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ito ay kapasyahan at kalooban ng Diyos ayon sa kanyang kalwalatian at ayon sa kanyang karangalan. At ang tanong pa rin, tunay ba na ang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay matuwid? Ang magiging sagot natin dito, ang sino man na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay inaring ganap at tama ang siyang itinuturo ng banal na kasulatan na silang nanampalataya ay inaring ganap sa kanyang harapan. Naging matuwid at magiging matuwid magpakailanman at hindi siya mapapahiya sa pagdating ng Panginoon. Naalala natin si Abraham. Si Abraham na tinawag ng Panginoon mula sa lungsod ng Ur. At sinabi ng Diyos, umalis ka riyan at pumunta sa lupang aking ipinapangako sa iyo. At si Abraham ay sumunod sa Panginoon. At siya at ang kanyang asawang si Sarah, nakasama rin si Lot na kanyang pamangkin, ay nanirahan sa pangakong lupa. At pagdating nila doon, ay binanggit muli, sinariwa ng Panginoon ang kanyang tipan kay Abraham. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng maraming binhi. Sabi niya, tumingin ka sa langit, bilangin mo ang mga bituin. Ganyan karami ang iyong magiging mga binhi. At ang sabi sa banal na kasulatan, at sumampalataya siya, si Abraham, sa Panginoon at ibinilang na katwiran sa kanya. Ito ay nasa Genesis Kapitulo 15, talatang 6. At sumampalataya siya, si Abraham, sa Panginoon. At ito ay ibinilang na katwiran sa kanya. Kaya nga ang sumasampalataya sa Panginoon ay hindi estranghero, hindi taga-ibang bayan, kundi sila'y bayan ng Diyos at sila'y nasa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 19, ay tinutukoy dito, sa makatwid bagay ng Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Dito ay tinutukoy na ang Panginoong Jesucristo ang siyang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sapagkat ang tao ay kinapupuotan ng Diyos. At ang tanging lunas na ibinigay ng Panginoong Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. At ang sino man sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at ang kanyang pamumuhay ay ginawang banal at naroroon ang pamumuhay na matuwid. Naging matuwid siya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga't sabi sa Roma, Kapitulo 4, talatang 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang na katwiran. Naging matuwid ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos sapagkat siya'y sumampalataya. At sabi sa talatang 4 ng Roma, Kapitulo 4, gayon sa kanya na gumagawa'y hindi binibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Dadapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Sino man sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay ibinibilang sa Kanya
na matuwid sa harapan ng Panginoon. At sa talatang 6, gaya naman ng sinambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y binibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. At tulad ni Abraham, wala siyang ginagawa, ngunit dahil sa kanyang sinampalatayanan ang Diyos, itinuring siyang matuwid. Gayun din si David. Gayun din ang sino man na sumampalataya sa Panginoong Kristo ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa talatang 7 ng Roma Kapitulo 4 na sinasabi, mapapalad yung ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ang Panginoong Kristo ay namatay para sa masama, sa mga masasama o makasalanan, at ibinilang at inaring ganap sila na matuwid sa walang hanggan doon sa mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya nga tunay na ganap ang kanya mga sumampalataya sa kanya sa harapan niya. So ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Efeso Kapitulo 1 talatang 6, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sa talatang 7 na sa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo ng ating Panginoon sa Kristo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Sinasabi sa Kolosas Kapitulo 2 talatang 9 na sapagkat sa kanya'y nananahan sa Panginoong Kristo, nananahan ang buong kapuspusan at pagka-Diyos sa kapahayagan ayon sa laman. At sa talatang 10, at sa kanya kayo'y puspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. At dahil sa ang mga mananampalataya ay nabubuhay at nananahan sa katwiran, dumadating ang mga pagsubok. At sabi sa unang Pedro Kapitulo 1 talatang 7, upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikakulalhati at ikakarangal sa pagpapahayag ng Panginoong Kristo. Kaya nga't ang Panginoong Kristo ang ginawang panulok. Alam niyo, ang isang gusali, pag itatayo yan, ay merong mga ginagawang bagay, sila'y naglalagay ng tanda doon sa panulok. At ang Panginoong Kristo ang panulok ng gusali. At ang gusali ay ang mga mananampalataya na sumasampalataya, at ang mga mananampalataya ay itinayo ayon sa katwiran. Pangatlo, bakit? Ito ang ating sinasaalang-alang. Sapagkat una, ang panukala ng Diyos ay ang bawat isa na nagtitiwala sa Panginoong Kristo at nananampalataya sa Panginoong Kristo ay magbunga ng katwiran.
Ito ang unang bagay na sinasabi, katwiran. Ibig sabihin sila ay mga ganap, so ang kanilang mga pamumuhay ay kinakailangan ayon sa katotohanan. Walang kalikuan, walang kamalian, walang kasinungalingan, walang anuman na masama sa puso at buhay ng mga mananampalataya. Bunga ng katwiran. Naroon din ang kapayapaan, katahimikan sa pamumuhay at kapanatagan. Merong pagkakatiwala, assurance. At sabi sa Isaiah, Kapitulo 32, talatang 17. Isaiah, Kapitulo 32, talatang 17. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at ang pagkakatiwala kailanman. Ito ang magiging pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang bunga ay kapayapaan. O siya ay nananahan sa katwiran. Merong kapayapaan, merong katahimikan sa pamumuhay at kapanatagan. Nagtitiwala siya sa Panginoon, maging sa ating mga pagpapasya. Umisa naharap tayo sa mga malalaking pagpapasya. Ngunit tayo'y kinakailangang umaasa sa Panginoon, hindi tayo umaasa sa mga payo ng iba. Lagi na tayo'y umasa sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagpapahayag kung ang tao ay matuwid sa kanyang harapan. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagpala. Sa banal na kasulatan ay sa mga bilang, Kapitulo 22, talatang 12, ay makikita natin dito sa mga bilang na ang mga Israelitas ay naglalakbay mula na sila'y lumabas sa Ehipto. Sila'y naglalakbay patungo sa pangakong lupa at sila'y naparaan doon sa bayan ng Moab. At ito ay nakita ni Balak, siyang namumuno o hari. At nakita niya na napakarami, pulutong na mga Israelitas ang siyang naglalakbay patungong pangakong lupa. At dito ay pinatawag ni Balak si Balaam. At si Balaam na isang huwad na propeta ay sinabihan na kung maaari ay yung sumpain ang bayanihan ng Israel. Kasi pag sinumpa, siyempre, nandun yung magkakahiwa-hiwalay sila, hindi sila magkakasundo, hindi sila magkakaisa, at hindi sila makakarating ng pangakong lupa, maguguluhan. Ngunit noong pumunta si Balaam upang sumpain ang bayan ng Israel, sa mga bilang Kapitulo 22, talatang 12, sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroong kasama nila. Binibigyan ng babala. Huwag mong sumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. So dito makikita natin, mga minamahal, ang Diyos ang may kapasyahan na ang bayan ng Israel ay maging matuwid sa harapan niya. Pag sinabing matuwid, hindi sila makasalanan. Hindi sila gumagawa ng kalikuan. Sila'y matuwid. Bakit? Sapagkat sila'y pinagpala ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay sa walang hanggan ay ibinukod ng Diyos ang kanyang bayan at binanal sa kanyang harapan dahilan sa Panginoong Hesukristo na kanyang isinugo sa bawat isa sa atin. Ito ay babala.
na ng Diyos na huwag ihandog ang kanilang mga sarili sa kalikuan. Kung babasahin natin ang Roma, Kapitulo 6, talatang 13, Romans chapter 6, verse 13, na ganito ang siyang sinasaad, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Sabi niya, huwag niyong gamitin ang inyong sarili sa kalikuan, kasangkapan sa kalikuan, kundi inyong ihandog ang inyong sarili sa Diyos tulad sa nangabubuhay sa mga patay at inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ito ang ninanais ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sabi dito sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 28, at ngayon, umunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, manahan kayo sa Panginoon, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag kayong mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. At sinasabi dito sa banal na kasulatan, kung nalalaman ninyo, siya'y matuwid, talatang 29, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak ng Diyos. Ito yung tinutukoy ng Panginoon sa Kristo na ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At sila'y mamumuhay ayon sa katwiran. Sabi sa Revelation chapter 19, verse 8, ay kinakailangan ng mga mananampalataya ay matuwid sapagkat pag dumating ang Panginoon, sila'y bibihisan ng lino na ito ay ang matuwid na gawa ng mga banal. At sabi sa talatang 8 ng Revelation chapter 19, at sa kanya ipinagkaloob na damtan, bihisan. Yung salitang damtan ay malalim na Tagalog. Ibig sabihin ni bihisan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid, siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kung tayo ay nananalig, nanampalataya sa Panginoon, binago tayo ng Panginoon at ang ating mga gawa ay kinakailangan gumagawa ng matuwid sa harapan niya. Na ito ang siyang sinasaad kay Pedro. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 13, na dito ay sinasaad, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. O mga minamahal, ang layunin ng Diyos sa bawat isa na nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo ay sila'y maging matuwid. O kaya nga, pinagkaloob sa atin ang Panginoong Hesukristo at sa ating pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mamuhay tayong matuwid sa harapan ng lahat ng mga tao at sa harapan ng Diyos lalo na. Sa gayon, ito ang kinakailangan nating pamumuhay araw-araw. Walang kamalian, walang kasinungalingan, kundi tanging katotohanan at pagsasalita ng katotohanan. Walang paggawa ng mga masasama, kundi paggawa ng mga mabubuti na bunga ng katwiran ay tayo'y manahan sa katwiran.
At ito ang palatandaan ng Panginoon sapagkat ang nananahan sa katwiran, sila ang mga ipinanganak ng Diyos sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay iyong pagpalain sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.